From basher to supporter, matapos sabihin noon na maangas si PNP Chief Nicolas Torre, pabor na ngayon si Senador Jinggoy Estrada sa mga inilatag nitong reforma sa PNP. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Kumambyo na si Senator Jinggoy Estrada kay PNP Chief Nicolas Torre. Hindi man agad napabilib sa pagkakatalaga kay Torre, suportado na ngayon ng senador ang kanyang mga reforma. Mahalaga raw kasi na may tiwala ang publiko sa mga pulis. Mas magiging bukas daw ang taong bayan na makipagtulungan sa PNP para labanan ang krimen. Ayan na, si Jinggoy Estrada po, kumambyo na. Bakit? Anong meron? Kung noon mo pa sana ginawa yan, okay sana eh. Bakit ngayon, bumaliktad ka na? Ya, walang baliktad ah. Meron bang may something ba? May ikinatakot ba? Bakit? Mukhang iniiwan na ni Jingo yung kampo ng mga Duterte ah. Unti-unti nang bumabaliktad ah. Nako, yun yung problema. Noon, sinasabihan mong maangas si General Torre kahit ginagampanan niya lang yung kanyang trabaho. Pero ngayon, anong ginawa mo? Baliktaran na. Teka lang, mukhang nangangamoy ito ah. Nangangamoy, mukhang apektado si Sara dito ah. Oh, yung kanyang isa sa, kumbaga, may tiwala siya eh. Sara Duterte kay Jinggoy eh. Pero bakit parang bumaliktad? Diba? Anong meron? Yun yung tanong. Nakakahiya ka, Jinggoy. Para kang ano din, parang namamangka ka sa dalawang ilog. Yun naman pala eh. Kailangan naman palang may tiwala yung taong bayan o mga Pilipino sa kapulisan kay Nicolas Torre sa PNP. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Bakit ngayon mo lang ginawa? May magiging problema ba? May problema ba sa kabilang kampo kaya dito ka na muna? Naku, tagilid si Sara Duterte dito. Anyway, ito yung ating bibigyan ng reaction ngayon mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. So ayan mga pre, no? Syempre, may TikTok din po tayo, may Facebook po tayo. Huwag pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. And maraming salamat po. So ito na po, no? Atin pong bigyan ng reaksyon ng balitang ito. From basher to supporter, matapos sabihin noon na maangas si PNP Chief Nicolas Torre, pabor. Oh, maangas si PNP Chief Nicolas Torre. Tapos ngayon bigla ka ng papabor. Okay na, hindi na maangas. Or kahit maangas pa rin sa paningin mo, idol mo na, ganun. Or suportado mo na, ganun. Anong meron? Ako'y naguguluhan din eh. Bakit kumambyo? Pabor na ngayon si Senador Jinggoy Estrada sa mga inilatag nitong reforma sa PNP. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Yan o, si Jinggoy o, pabor na eh, no? Kumambyo na si Senator Jinggoy Estrada kay PNP Chief Nicolas Torre. Kung noon naiinis kayo, naiinis siya kay PNP Chief General Nicolas Torre III. Ngayon, okay na. Naku, yari ka niyan sa mga DDS, Jinggoy. Oo, baka mamaya isumpa ka nila. Oo, galit na galit pa naman yung mga DDS kay Nicolas Torre. Diba, General Nicolas Torre. Galit na galit pa naman, tapos bigla mong pupuriin si Torre, PNP Chief General Nicolas Torre, bigla mong pupuriin. Mabubuysit yung mga DDS sa'yo niyan. Naku, yari ka talaga. Oo. O baka mamaya sabihin nila na ano ba naman to si Jinggoy, namamangka sa dalawang ilog. Hindi man agad napabilib sa pagkakatalaga kay Torre, suportado na ngayon ng senador ang kanyang mga reforma. Mahalaga raw kasi na may tiwala ang publiko sa mga pulis. Mas magiging bukas daw ang taong bayan na makipagtulungan sa PNP. Bakit mo lang ngayon sinabi? Bakit ngayon lang sinabi ni Jinggoy ito? Oo.
Doon ba sa kabilang kampo, kampo ng kadiliman, medyo wala na ba doon? para labanan ng krimen. Para kay Estrada, ang chairman ng Senate Committee on National Defense, Peace, Unification and Reconciliation, long overdue na ang mga reforma. Aprobado niya ang 8-hour shift na pinatupad ni Torre mula 12-hour shift para anya makatulong sa work-life balance ng mga pulis. Siyempre, dapat yung 12 hours na duty nila, dapat okay na yun. Ako, agree din ako dyan na 8 hours na lang. Kasi para hindi antukin yung mga pulis ba. Kasi maraming mga kapulisan na, alam mo yung kulang sa tulog, yun delikado eh. Tandaan nyo to pag ang pulis kulang sa tulog, posibleng maging mainitin yung ulo niyan. Kung magiging mainitin yung ulo niya dahil kulang nga sa tulog, baka mabangga mo pa lang yan, wala na, rambula na, hulihin ka na, mayari ka pa. 'Di ba? So, mali naman yun, mali yun. Kaya siguro, 8 hours na lang, okay yun, agree ako dun, na 8 hours na lang yung duty para mahaba po yung kanilang relax. 'Di ba? Makapag-gym pa sila, yung mga matatabang pulis, makapagpapayat pa dyan. Yung 4 hours nila, gym nila yan, pwede yun. Para maging healthy sila, hindi yung puro malalaki yung tiyan. Si Bato noon, malaki yung tiyan hanggang ngayon. PNP chief yan ngayon si General Nicolas Torre, healthy yung katawan. Dapat yun yung gayahin ng mga kapulisan. 'Di ba? Exercise, gamitin yung 4 na oras sa exercise. 'Di ba? Para maging healthy yung katawan. Hindi yung magpapalaki tayo ng tiyan. At mas epektibo nilang magampanan ang kanilang tungkulin. Pabor din ng senador sa 5-minute response na utos ni Torre at pagsibak sa mga hindi makakasunod dito. Ayan bagong Pilipinas yan Nangyari ba yan sa panahon ni Digong? Hindi po. Binebi ni Digong yung mga kapulisan. Bakit po? Kasi pagbaba niya ng presidente, akala niya ipagtatanggol siya ng mga kapulisan. Dito sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya po bine-baby yung mga kapulisan. 'Di ba? Bagong Pilipinas, kailangang maganda yung pamumuno. Napapabor naman sa mga Pilipino. 'Di ba? Na-appoint si Torre sa harap ng mainit na batiko sa kanya ng Duterte supporters, kaugnay ng pag-aresto kay FPRRD. Siya ang nooy CIDG chief na naghain ng warrant of arrest sa dating Pangulo noong March 11. Sa gitna ng mga batikos, pinagtanggol ni PBBM ang pag-appoint kay Torre. The statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up. Sa panahon ni Nicolas Torre ngayon, maraming mga nahuli na mga malalaking pangalan. Yung pulburon, yung kay Digong noon, I think 2 point something billion lang yung nahuli na mga pulburon. Pero sa panahon ni PBBM, malaki na po. I think nasa 40 plus na billion. Nakatatlong taon pa lang si Pangulo. At syempre, sa tulong yan ni PNP Chief General Nicolas Torre III. 'Di ba? Kaya mas malaki po yung na-achieve ng pamahalaan ngayon kumpara yung nakaraan. Ayun, adik sa pulburon yun Si Mr. Pintanil yun That's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, Tama. that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Ramdam daw ang agarang reforms sa pamumuno ni Torre. Si Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP chief. As a matter of fact, very soon after he assumed the position of chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. Kung reward ba ito sa naging papel ni Torre sa pag-aresto kay FPRRD at pag-turnover Well, kung akong tatanungin kung reward o hindi yan, wala akong pake. Gusto ko pa nga. Tawagin na lang, reward yan ni Pangulo kay Nicolas Torre kasi malaki po yung naging papel ni Nicolas Torre para mapabuti yung ating bansa. Diba? So kung ikaw naman ay nagtatrabaho ng maayos para sa bansa, para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas,
deserve mong magkaroon ng reward. Oh. Ha? Kaya yung reward ngayon ni General Nicolas Torre, ay iinggitan niya ng mga DDS. Bakit mo binigyan ng reward yan? Ganyan. Wala na kayo doon. Out na kayo. Tigil nyo na yan. Yung mga ganyang komento. Baka ma-stroke lang kayo dahil sa gigil nyo dito sa taong binigyan ng reward. Kanya sa ICC, una na itong tinanggi ng Malacanang. Discretion daw ng Pangulo ang pagpili sa kanya at walang dapat ikabahala ang iba pang mga opisyal. Pero may bagong kontrobersya. Matapos mag-leave of absence si Davao City Police Chief Colonel Hansel Marantan dahil umano sa kanyang kalusugan. Kilalang malapit si Marantan kay Torre. Sabi ni outgoing Davao City Mayor at Vice Mayor-elect Baste Duterte, malabong bigyan siya ng free hand sa pagpili ng papalit kay Marantan dahil daw sa politika. Wala pang komento ang liderato ng PNP tungkol dito. Ayan so maliwanag naman po no na ang Pangulong Bongbong Marcos may tiwala po dito kay General Nicolas Torre III. Okay? And then good luck sa mga sa mga naiinggit dito sa PNP chief natin. Oo, wala man naman dapat kayong kainggitan eh. Kasi bakit? Ginagampanan ng tao yung trabaho niya. Para naman sa mga Pilipino yan eh. Di naman para sa kanya. Nagtatrabaho yung tao ng maayos tapos kaiinggitan nyo. Wag ganun. Oo. Wag tatanga-tanga ba? Di ba? Wag bobo. So congratulations po no kay General Nicolas Torre. So yun lang yung ating reaction ngayon mga pre no. Pero syempre no, bago po tayo magtapos sa ating reaction ngayon, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0 at syempre TikTok po. Pareho lang po yan. Ayan sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo lahat sa mga uploads natin. So maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na video.